Ito ang naging reaksyon ng maraming netizens sa naging featured vlog ng kilalang lawyer at consultant na si Attorney Libayan sa mga di umano'y bahong tinataglay ng kongresista at ngayon tatakbong senador na si Erwin Tulfo. Matatanda ang kahapon lamang tila kinumpirma na ng former veteran broadcaster turned lawmaker na si Erwin Tulfo na maaaring maghain na di umano ng impeachment laban sa Vice President na si Sara Duterte dahil lamang sa hindi nito pag-attend sa nasabing plenary session at ilang committee hearing patungkol sa Office of the Vice President 2025 budget. Sa sinabing salaysay ni Tulfo, tila hindi raw malayong maraming lawmakers ang talagang magpatalsik kay VP Sara sa pwesto dahil sa di umunay girian sa pagitan ng mga nasa gobyerno. Ngunit sa naging pagpapatotoo at matalinong eksplanasyon ni Attorney Libayan, tila pinasinungalingan nito ang di umunay pagiging trapo ni Tulfo dahil bukod sa tila wala raw pakundangan ang kanyang kasinungalingan, wala raw basihan ang mga mambabatas para ipa-impeach si VP Sara nang dahil lamang sa hindi nito pagdalo sa mga committee hearing at plenary session. Sa kanyang naging vlog, sinabi nitong talaga namang basta Tulfo, hindi na raw dapat pagkatiwalaan ng maraming tao dahil subok na raw ang di umano'y panggagamit ng mga ito. Sa katunayan, sinang-ayunan nito ng maraming netizens at pinaliwanag nila na noon raw ay talagang supporter ng mga Duterte ang magkakapatid na Erwin at Raffy Tulfo. Maging Simon ay tila kadikit pa ng dating Pangulo. Ngunit ngayon, tila harap-harapan ng hinahabla ang presidential daughter at vice president na si Sara Duterte na parang hindi raw nakinabang ang kanyang mga kapatid maging si Erwin na nadamay sa karisma ng mga Duterte. Ngunit ayon mismo sa buwelta ni Attorney Libayan, lahat raw ay may hangganan at kung inaakala raw ni Erwin Tulfo na makukuha niya ang boto ng maraming tao, dito raw siya nagkakamali dahil matagal nang kilala ang kanilang pamilya na di umunay binansagang trapo ng maraming Pilipino. Narito at panoorin ang buong pahayag ng veteran lawyer at legal counsel na si Attorney Libayan kung saan halos balatan ng buhay ang kongresista at ngayon tatakbong senador na si Erwin Tulfo matapos mabisto sa kanyang kasinungalingan at di umunay painitin ng usapan na ipa-i-impeach raw ng ilang mangbabatas ang Vice President na si Sara Duterte. Narito panoorin ang full video. Sabi niya dito mga kabatas natin, VP Sara's refusal to take oath triggered impeachment call. Sabi ni Tulfo daw. Mga kabatas natin, no? Sinabi ko sa inyo, yung mga grounds, di ba? Pinaliwanag ko na sa inyo yung mga grounds para magkaroon ng impeachment. Ngayon yung mag-refuse ka mag-take oath, ground ba yun para ma-impeach ang isang tao? Ang babaw naman, Erwin Tulfo. Basta Tulfo talaga. Hay! Oh my goodness. Di ba sinabi rin ni Erwin Tulfo noon, hindi daw siya tatakbo. Oh, ganyan yung mga taong yan. Sinungaling. Yun daw sabi niya. Sabi niya, nagalit daw yung maraming lawmakers nung hindi daw siya nag-take oath during a House hearing. Tignan nyo kung paano siya magpaliwanag mga kabats natin. Alam nyo, kung meron tayong kailangan sa Senado, sana utak. Not another Tulfo. Majority ng Congress when she did that, lalo na yung last one na hearing, then she stood up and she refused. Ito, sa One News, ito mga kabats natin, One News. To take an oath. Karamihan or majority ng mga congressmen and women were frustrated and really upset. Parang nabastos daw yung... yung pala yun. Pag nabastos ka pala, magpapile ka ng impeachment. Hindi pala based sa grounds. Ang galing talaga nitong si Erwin Tulfo. Basta Tulfo talaga matalino. Matalino sa mga bobo. Bobo ka ang bulaklak. Frustrated kami eh. Sabi ng mga ng mga mambabatas, frustrated kami. Pailan natin ng impeachment si Sara Duterte. Talino nyo. Nakakainis to mga politikong ito.
Oh my goodness. Kongreso. So, yung sa impeachment naman, I believe I will just leave that to the Committee on Justice. Ayaw ko naman sila. Tapos sabi niya pa dito, it's the opposition's right to file an impeachment complaint. Hindi naman right yung pag-file ng impeachment complaint. It may be a duty, okay? Duty or a power. Pero, syempre, kailangan mo ng grounds. And it's not a right. Yan. Yan yung mga magiging senador nyo. Pangunahan. Pero, in reality, medyo maraming nagalit. Maraming congressman ang nainis dahil parang nainsulto nga raw sila. Parang... Isipin mo na! That's the worst thing to say. No? Bakit mo ipafile ng impeachment yan? Hindi naman dahil sa grounds, kundi na insulto lang. Ganun ba rin yung ginawa ng kapatid mo na Raffy Tulfo sa akin? Kaya siya nag-file ng sangkatutak na kaso sa akin kasi nainis, naasar, nainsulto siya sa akin. Hindi naman, sa bagay, sinabi naman ng mga vlogger mo. Di ba? Yung mga vlogger nyo, kayong mga Tulfo brothers, sinabi nyo naman na wala naman kayong pakialam kung mananalo, ang importante na abalan nyo ako. Di ba? Ang importante na abalan nyo ako. Ito. Ganyan din. Walang pakialam sa grounds. Ang dahilan, na-insulto sila. Ay! Mag 1 year anniversary that wish sa'yo ni Tulfo, ni RT. She's taking exception na I will not do that. I will not take an oath. Pero meron kasi, kahit yung mga si Pinoy dati, took an oath doon sa Dengbaksya investigation. Ganun din si Pangulong Ramos in the 90s, yung tungkol dyan sa Manila Bay Area, yung tinatawag na yung reclamation. And then si Erap Estrada also took an oath when he faced the Senate. Well, I mean, so a lot of congressmen got angry because of that. But were there impeachment talks to begin with? Because that's what... Hindi nga, nagalit daw sila, kaya mag-i-impeach sila. Ganyan, walang grounds. Ikaw naman, sinusubukan mo pa mag-mix yan sa taong yan, yung mga binanggit niya, it doesn't make sense at all. Impeach natin siya, bakit? Galit ako Ganun ba? Ano bang ground for impeachment? Dapat galit. The Vice President was alleging, right? She's always said na all of these hearings are just part of a coordinated political attack against her to take her down. That You're really trying to make sense out of that conversation with Erwin Tulfo. Umpisa pa lang, alam mo na hindi niya alam kung ano yung sinasabi niya. You guys are reading from a script daw, that there is a narrative that you're following, etc., etc. So is there merit to what she's saying? I'm not a lawyer actually, pero looking at it right now, yung Committee on Justice will be the one to decide kung meron bang foreign substance, meron bang culpable violation of the Constitution. Kasi kung titignan mo, yung ginawa niya na hindi siya nag-take an oath, is it culpable violation of the Constitution? Pero may mga nagsasabi kasi kami mga kasama na, paano naman ito kung during breaks na nag-uusap? Malalaman mo talaga pag walang laban yung utak ng isang tao, no? If you refuse to take an oath, is it culpable violation of the Constitution? Doon pa lang alam mo na Kahit naman hindi ka abogado, pag may common sense ka lang, common sense lang hindi na critical thinking. Nakalagay ba sa Constitution yung pagte-take ng oath? Tapos pag violate mo yon, culpable violation of the Constitution ba yun? Binanggit mo na nga yung culpable violation of the Constitution. So anong constitutional provision ang binviolate niya sa hindi niya pag-take ng oath? Ano? Sige nga, Erwin! Magkasense ka naman kahit konti. Pareho kayo ni Raffy Tulfo banggit kayo ng banggit ng mga words, hindi niyo naman naiintindihan. Napakasimpleng English lang yan. Di ba taga-Amerika kayo? Di ba? American citizen ka pa nga Rin-announce mo na ba yung American citizen mo? Di ba naging American citizen kayo? Yun nga yung naging issue sa iyo, sa DSWD appointment mo. Di ba? Culpable violation of the Constitution. By those 3 words alone. What do you understand by that? Violate mo yung Constitution. Ngayon nakalagay ba sa Constitution na dapat ang Vice President mag-take oath before the Congress? O di violate niya yun? Impeach siya. Bobo ka ang bulaklak.
Bobo ka talaga ang bulaklak. Sa mga congressman, why can't she explain saan napunta yung 125 million na intelligence fund? Yun ang dapat niya sagutin. Hindi pa naman niya nasasagot. So I don't... Pero hindi naman dyan sa punto nyo. Dyan sa... Kupal. No, really, dito sa Committee on Justice namin, kung doon nila titignan yun na how did you spend this, medyo mabigat yun na hindi mo masagot kung saan mo ginasta yung pondo mo. Pero hindi naman dyan yung proper forum. others are saying na yung merely dahil hindi ka nag-oath, dahil binastos mo ang Congress, I don't think so. Pero pagdating dun sa spending yung budget mo and then you cannot explain it, then again, that's a different story. Pero that's, I will leave that to our Committee on Justice to decide. Dapat na hindi ka na nagsalita eh. Wala kayong maintindihan. Pareho kayo ni Rafi Tulfo, puro kayo daldal ng daldal. Final and executory. Sabi, hindi naman alam ibig sabihin ng final and executory. Shut up na lang kayo. You are misleading the people. No, I meant, ladies. Kung Erwin, I meant, is it true that, Pipilitin mo pa talaga mag-make sense itong si Erwin Tulfo ah. Come on. Hirap na kayo. there were always impeachment talks against her, that this is part of... May ilan yan, to be honest with you, to be frank with you. After that incident, yung ayaw niyang mag-take ng oath, there were some, pero hindi siya as a whole na tingin ng mga tao na pinagkakaisahan na siya ng mga party leaders. I really don't know kasi... hindi naman daw, kayo naman, wala naman daw impeachment talks. Konti lang. Pero, nagalit daw sila nung hindi siya nag-oath. When the speaker met with, usually yung mga ganyan desisyon... Binabayaran ba ito kung magpapa-interview ka? Lahat ng party leaders pinupulong muna ni Speaker Romualdez tulad nung kay Teves. There was a meeting, I was there, I attended that meeting, pero itong meeting recently by the Speaker with the party leaders, yung pinag-usap hindi naman daw, pero I really don't know. Ganyan, magdaldal ka lang. lang nila yung budget kung zero ba or ibibigay ba, and karamihan nagsabi na bawasan, pero idinadaan sa mga wordings at accent para magmukhang intelligent. No vote for two, vote for the views lang nga si Raf. Ayun, pag gusto nyo magpasakay ng batas, isang batas, tatlong taon, maglukluk kayo ng Tulfo. Diba? Maglukluk kayo ng Tulfo. Kapag nabwisit, impeachment. Speaker said like, no, ibigay na lang natin, sundan na lang natin yung binigay ng Congress kaya former Vice President Leni Robredo. Tapos yung mga hinihingi niya na extras about social services, pwede niyang ihingi sa DSWD, sa Department of Health. So there were impeachment talks after she refused to take the oath, but before that, were there... Hindi niya maintindihan yung question eh. Kanina mo pa tinatanong yung madam? Let go of the question. You are talking to a person who doesn't know what he's talking about. Because she's been alleging this for months. Not that I know of. Pag sa mga break, usually na pag-usapan, nag-meet kami doon sa North Lounge or South Lounge. Pag mga break, nagko-coffee, may merienda. Hindi na pag-uusapan yan eh. Pero itong yung araw na hindi niya nasagot, may mga nagsasabi. Pero collectively, yung maraming nagsasabi. Wala. Walang maintindihan dito sa sasabi niya. Ito, tignan niya dito. Up, and I said like... First off, congratulations on being part of the administration senatorial slate for next tatakbo kasi kaya nagpapa-interview na. year. We heard that the president called you just last week. What was that conversation like? Well, he invited me, asked me actually if I wanted to join the administration senatorial lineup, and I said like, baka gusto mo kaming tulungan. Sabi mo naman noon, di ka tatakbo. Tulad sa DSWD, so di naman ako nakatanggi. I said, yes, Mr. President, I will. So, kung tupo, you were okay to leave the House already? Now you're moving to the Senate? Yes, because I was invited by the President, and sabi niya na pwede sila ng tulungan, particularly... Pwede nilang tulungan, wala kang alam, pati impeachment, hindi mo nga masabi paano itutulong mo. Hindi ka nga pumasa-pasa ng DSW Secretary. Sabi niya dito mga batas natin, VP Sara's refusal to take oath triggered impeachment call. Sabi ni Tulfo daw. Mga kabatas natin, no? Sinabi ko sa inyo, yung mga grounds, di ba? Pinaliwanag ko na sa inyo yung mga grounds para magkaroon ng impeachment. Ngayon yung mag-refuse ka mag-take oath, ground ba yun para ma-impeach ang isang tao?
Ang babaw naman, Erwin Tulfo. Basta Tulfo talaga. Ay. Oh my goodness. Di ba sinabi rin ni Erwin Tulfo noon, hindi daw siya tatakbo. O, ganyan yung mga taong yan. Sinungaling.